Ano? Sirain na ba natin ang event na yan? Sigurado ka ba na isa sa mga businessman ang kumuha sa kapatid mo? Bumuntong hininga si Ara habang nakatingin sa mga negosyante na nagkakasiyahan habang hawak ang kani-kanilang baso ng wine. Tinignan niya ang mga ito at di niya maiwasan na mandiri at masuka dahil alam niyang dumaan ang kapatid niya sa mga negosyante na yon. Nakakangiti pa sa harap ng maraming tao. Hindi ko alam kung sino sa kanila may hawak sa kapatid ko o kung sino ang huli niyang nakasama. Saad ni Ara, bigla na lang nawala ang kapatid mo kaya imposible talaga na makita natin kung sino ang una at huli niyang nakasama. Sabi ni Amanda. Napailing na lang ang dalaga at pinaglaruan ang baril sa kanyang mga daliri. Kaya nga gusto ko silang isa-isahin. Gusto kong itanong sa kanila kung nasan ba yung kapatid ko. Pinanood niya ang mga negosyante na ngayon nagtatawanan. Kaya naman nagtagis lalo ang panga ni Ara. Tinignan niya ang mga kasama at agad silang nagsimula ng kanilang plano. Naguluhin ang event. Sinuot ng dalaga ang kanyang maskara. At agad na bumaba ngunit kasunod nun ay ang pagpatay ng mga ilaw. Ang ilaw! Sumigaw ang matanda. Kasama ng iba pang matatandang negosyante. Aray! Ang ilaw! Open! Damn that light! Sigaw ng ilang mga kalalakihan. Nagsigawan pa ang ilan doon. Security! Sigaw ng iba pa. Ngunit hindi yon ang sadya ni Ara. Kundi ang isang businessman na nakita niya nakasama ng kanyang kapatid. Agad niyang sinakal sa leeg ang matandang lalaki at kinaladkad papunta sa likod, sa parking lot, kung nasaan ang kanilang sasakyan. Narinig ni Ara ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob, dahilan para mapangiti siya at dahan-dahan na tinanggal ang maskara niya. Sino ka ba? Ano ba kailangan mo sa akin? Mababakas ang takot sa boses ni Henry Chua, kilalang babaerong businessman. Marami akong kailangan malaman tungkol sa'yo. Pero bago yun, gusto ko muna itanong kung kilala mo ba si Loriana? Bulalas ni Ara. Sinong Loriana? Sigaw nito habang nakasalampak sa sahig. Hinawakan niya ang kwelyo ng matandang negosyante. Nagmamaang-maangan ka? Alam kong kilala mo si Loriana. Kaya sabihin mo sa akin kung nasan siya. Umiling ang lalaki. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ko. Kung di mo sasabihin sa akin, mas mabuti pang. Agad na patingin si Ara sa hindi kalayuan nang may marinig siyang tunog. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang isang binata na ngayon naglalakad habang may kausap sa cellphone nito. Yes, I have a meeting tonight. Yes. Ngumiti si Miguel. Natigilan nito nang makita ang babae. Oh, nakakaistorbo ba ako? Oo, nang dahil sa'yo nawala ang target ko. Sagot ni Ara. Tinignan ng binata ang tumatakbo negosyante. Tinignan niya ulit ang dalaga na galit na nakatingin sa kanya. Hindi ko alam na nandito pala kayo. I'm busy too with my clients. Saad pa nito at pinakita ang cellphone. Pwede ba umalis ka na? Galit na tinignan ni Ara ang binata. Bawal ang baril dito ah. Hindi nakinig si Miguel. Gusto nitong makumpirma na kapatid nga ni Loriana ang babaeng to. Tsaka madilim na dito. Kapag may nakakita sa inyo siguradong sa presinto ang diretso nyo. Nagtitimpi na tinignan ng dalaga si Miguel. At hindi niya maintindihan kung ano ba ang pakay nito sa kanya at nangingialam pa. Pero bago siya makapagsalita, napasinghap siya nang sunod-sunod na dumating ang mga kalalakihan. Agad niyang hinawakan ang braso ni Miguel at nanlaki ang mata nito. Teka, hindi ako kasama dyan. Natatarantang singhal ni Miguel. Manahimik ka nga. Sigaw pabalik ni Ara. Bakit ba? Kinakabahan ako eh. Dumaan lang naman ako. Nanlaki palalo ang mata ni Miguel nang takpan ni Ara ang kanyang bibig. Nakipagpalitan si Ara ng putok ng baril sa mga kalalakihan na sa tingin niya tauhan ni Henry. Nagtagis lalo ang panga niya at mabilis na tinignan ng mga tumatakbo niyang kasama
lalong-lalo na si Amanda. Masyado silang marami. Ang matandang yun tumakas kasama ang sekretarya. Hindi na namin nahabol pa. Saad ni Amanda. Hayaan mo na yun. Okay lang ba kayo? Tanong naman ni Ara. Tumango ang babae. Okay lang kami. Sino ba yung kasama mo? Nangialam kanina habang kausap ko ang matandang yun. Kesa pabayaan ko ang mokong na to, dinala ko na. Umirap sa kawalan si Ara. Natawa si Amanda. Kung mayaman na isang yan. Napalunok si Miguel ngunit hindi niya pinahalata. Nakilala niya ang babae. Agad siyang binitiwan ni Ara kaya mabilis niyang inayos ang kanyang suot. Ano ba kasing nangyayari? Wala ka na doon. Hindi ko tuloy natanong yung matandang yon. E di sana nasagot na yung mga tanong ko. Napapailing na sambit ni Ara. Sinisisi mo ba ako? Inosenteng tinignan ni Miguel ang babae. Napabuga ng hangin si Ara at inis na nilingon ang binata. Wala ka na doon. Isa pa, dyan ka na nga. Pambihira. Bakit ba kasi kailangan pa kitang kausapin? Mabilis na umalis si Ara at tinaas ang kamay niya habang naglalakad. Inis na inis pa rin siya hanggang makasakay sila ng kotse. Huminga siya ng malalim at tinignan si Miguel na nakatayo doon at kumakaway sa sasakyan nila. Baliw ba ang isang yon? Tanong ni Amanda. Hindi ko rin alam, no? Aksidente ba talaga na nandyan siya? O kanina ka pa niya pinagmamasdan? Nangunot ang noon nito. Napatawa naman ang dalaga at napailing. Imposible ang sinasabi mo. Isa pa hindi nga natin siya kilala. Napatango si Amanda at tumahimik na lang. Hanggang ngayon iniisip pa rin ni Ara kung nasa na nga ba ang kapatid niya. Kung sino ba ang huli nitong kasama bago ito mawala sa condo unit. Mahanap po rin siya. Saad ni Amanda bilang pagpapakalma. Sana nga. Wala rin akong dahilan para mawala ng pag-asa. Dahil nararamdaman ko, si Loriana, alam kong buhay siya. Mahinahong sabi ni Ara. Hal ka ng kapatid mo. At kung sino man na may hawak sa kanya, gangster man o businessman, sigurado akong buhay siya. Nakangiting saad ni Amanda at tinapik pa ang balikat ng kaibigan. Dahil doon napangiti si Ara at napatango na lang. Kailangan niyang maniwala at magtiwala na buhay ang kapatid niya. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay nagbibigay ng kakaibang anino sa bawat sulok ng paligid. Sa isang dulo ng bar naroon si Ara. Tahimik na nakaupo habang hawak ang baso ng whiskey na hindi pa nagagalaw. Ang kanyang mga mata, tila nawawala sa kawalan. Iniisip niya ang kanyang kapatid na si Loriana, na bigla na lang naglaho. Iniwan siya ng maraming tanong. Ano na lang kaya ang gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Hinayaan niyang malunod ang kanyang sarili sa musika ng jazz na tumutugtog sa background. Ang kanyang kamay ay bumuo ng mga tahimik na tapik sa mesa. Ang ritmo nito ay parang nakikisabay sa kanya at sa hindi mapakaling pag-iisip niya. Kailangan niyang gumawa ng plano. Sa bawat segundong nag-aaksaya siya ng oras, nararamdaman niyang lalo pang lumalayo ang pag-asa niyang makita si Loriana. Ngunit habang siya'y nasa gitna ng pag-iisip, bumalot sa kanyang pandinig ang tunog ng isang upuang bahagyang bumangga sa sahig. Kasabay ng isang mahinang tapik sa kanyang balikat. Ikaw na naman? Inis na bulyaw ni Ara. Lalim na iniisip mo. Ano yun? Umupo sa harap niya ang binata. Halatang problemado ka. Ano naman ang pakialam mo, ha? Kung may problema nga ako. Tsaka isa pa ang lawak ng bar na to. Dito mo pa talaga napiling umupo? Nagtaas ng kilay ang dalaga. Ngumiti ng bahagya si Miguel. Ang liwanag ng ilaw mula sa chandelier sumasalamin sa kanyang mga mata. Napalunok ang dalaga dahil aaminin niyang gwapo ito at kahit sinong babae mahuhumaling sa mga mata nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo at uminom ng alak. Hindi pinapansin si Miguel. Natawa ang binata na makita ang masungit niyang muka bago nagbigay ng bahagyang tango sa bartender. At nag-order ng sariling inumin. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Miguel. Yung kapatid mo, Loriana, tama ba? Nagtagpo ang mga mata nila ni Ara.
at nag-alab ang tensyon sa kanilang pagitan. At bakit ka interesado? Tanong ng dalaga. Bahagyang nag-isip ang dalaga at di niya alam kung paano nito nalaman ang sitwasyon niya. Ni hindi niya sinabi sa kahit kanino ang pagkawala ng kapatid niya. Nanliit ang kanyang mga mata dahil malakas ang kutob niya na may kailangan ito sa kanya o baka nga siyang may kailangan dito. Ara, kung gusto mo makita si Loriana, kailangan mo ng tulong. At hindi lang tulong ng kung sino-sinong tao lang sa tabi. Kailangan mo ng koneksyon, ng impormasyon, ng mga bagay na alam mo makakatulong sa'yo. Tumikhim si Miguel at bahagyang tinaas ang kanyang inumin. Nang ito'y dumating. At sa tingin mo, ikaw ang sagot? Nagtaas ng kilay si Ara at uminom ng alak. Ano naman ang magiging tulong na isang katulad mo sa akin? May offer ako. Kailangan ko na isang personal bodyguard. At ikaw sa tingin ko ang tamang tao para sa trabahong to. Matapang. Determinado. Mukhang kaya mo lumaban kung kinakailangan base na rin sa nakita ko. Nakangiting saad ni Miguel. Natigilan si Ara. Hindi niya alam kung insulto o papuri ang narinig niya. Pero alam niyang may mas malalim na dahilan si Miguel sa alok nito. Kailangan niyang malaman kung ano ang nais nito sa kanya dahil alam niyang may dahilan ng lahat. At ano magiging kapalit ng gusto mong mangyari? Kapalit nito. Sagot ni Miguel. Idinikit niya ang kanyang mga daliri sa mesa at bahagyang yumuko. Gagamitin ko lahat ng koneksyon at resources ko para hanapin si Loriana. Di lang basta impormasyon na may bibigay ko, kundi mga resulta. Naging mabigat ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat tunog ng baso sa paligid, ang tawa ng mga tao at ang musika sa likuran nila, tila nawala sa pandinig ni Ara. Iniisip niya ang mga resulta ng alok na yon. Alam niyang ang pagtanggap kay Miguel hindi lang basta trabaho. Ito'y magiging isang hakbang tungo sa isang mas mapanganib na mundo. Di mo kailangan magdesisyon agad. Di ko alam kung anong kailangan mo sa akin. Saad ni Ara habang nagtatagis ang kanyang mga panga. Wala akong kailangan sa iyo, Ara. Ang tanging gusto ko lang makatulong sa iyo para maharap ang kapatid mo. Hinatak ni Miguel ang isang business card mula sa kanyang coat at iniwan to sa harap ni Ara bago siya tumayo. At kung hindi ako sumipot? Ngumiti ang binata. Sorry to say, hindi kita matutulungan sa gusto mo mangyari. Aminin natin sa hindi. Ang tanging magagawa mo lang para mahanap ang kapatid mo, kumapit sa patalim. Habang umaalis si Miguel, napatitig si Ara sa card na naiwan sa mesa. Hindi niya maiwasan ang damdaming parang siya'y nasa harap na isang malaking pagsubok. Isang daan na maaaring magdala sa kanya sa isang bagong peligro. Ngunit isa ring daan na maaaring makapagpalapit sa kanya kay Loriana. Hello, Amanda. Gusto kong hanapan mo ako ng background tungkol kay Miguel Bonifacio. Lahat ng impormasyon dapat alam ko. Para saan? Tanong ni Amanda. Huminga ng malalim si Ara at pinagmasdan ng larawan ng kanyang kapatid. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng tao siya at bakit niya alam ang sitwasyon na meron ako. Okay, copy. Ipapadala ko sa bahay mo. Teka, sandali. Walang impormasyon na lumalabas tungkol sa kanya. Ano? Kahit ano, wala? Wala, Ara. Mahinang saad ni Amanda. Hayaan mo na. Baka may ibang paraan pa. Tatawagan na lang kita. Napapailing na saad niya. Kaagad na nag-iwan ng pera ang dalaga at mabilis na umalis ng bar. Sumakay siya ng kotse habang pinaglalaroan sa kanyang mga daliri ang business card ni Miguel. Ni hindi niya alam kung anong dahilan ng biglaan nilang pagkikita at kung anong magiging resulta ng lahat ng ito. Nakauwi ka na pala. Saad ni Lito, ang kanyang ama. Aalis din ako agad, may kailangan lang akong kunin. Sagot ni Ara. Hinahanap mo pa rin ba ang kapatid mo? Sandaling natigilan siya at bumuntong hininga. Hindi siya umimik at agad kinuha ang jacket niya dahil ayaw niyang pag-usapan na nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi ko na hindi mo na siya makikita. Huwag ka na umasa na makikita mo si Loriana, wala na siya. Nagtagis ang panga ni Ara, ngunit imbes na sumagot, agad na lang siyang umalis. Nang tanggapin ni Ara ang offer, naging malaya siyang mag-observe sa 4 na negosyante na nakasama ng kanyang kapatid.
Kung bakit hindi niya ito pinahawak sa investigador? Dahil ayaw niya. Wala siyang tiwala sa mga ito. Ang sabi mo biglang nawala ang kapatid mo sa condo unit niya. Pero nakita sa CCTV na may kasama siya sa pagsakay ng elevator. Kalmado sabi ni Miguel. Tumango siya. Malabo ang kuha ng CCTV. Pero malinaw na isang negosyante yon. Hindi ko alam kung ano bang ginagawa ni Loriana sa sarili niya. Pero nakakapagtaka. Noon marami na siyang inuuwing mamahaling damit at pera. Baka naman sugar daddy niya, yung negosyante. Imposible. Imposible ang sinasabi mo. Dahil kahit madalas siyang hindi umuwi sa amin, hindi niya kailanman may isip na pumatol sa mga negosyante. Bumuntong hininga si Miguel at pinaglaruan ng hawak na ballpen. 4 na negosyante ang involved dito. At sa 4 na yun, hindi natin alam kung nakanino siya. Pero baka may dahilan. Napaisip tuloy si Ara sa naging buhay nila magkapatid noon. Alam niyang bata pa lang, ambisyosa na ang kapatid niya. At gustong laging may bagong damit. Laging gustong may hawak na pera. Kahit siya naman ang panganay sa kanilang dalawa, pakiramdam ni Ara noon hindi sapat ang ginagawa niya para dito. Kilala ko si Loriana. Hindi siya sasama sa kahit kanino unless may nag-utos sa kanya. Hindi siya sasama sa mga taong hindi niya kilala dahil alam niyang masama yon. Paano kung nagtatago lang siya? Dahil gusto kanyang protektahan. Tanong ni Miguel, saan naman? Kunot noong tanong ni Ara. Nagkibit balikat si Miguel. Hindi natin alam. Sa sumunod na oras naman, sinamahan niya si Miguel sa mga lakad nito. Alerto pa rin siya sa paligid dahil hindi niya alam kung kailan darating ang panganib. Huminga siya ng malalim habang nakatayo sa labas ng isang restaurant at pinagmamasdan ng mga dumadaang sasakyan. Loriana? Napakurap si Ara nang makita ang anino ng kapatid habang sabay-sabay na dumadaan ang mga sasakyan. Loriana! Hindi siya pwede magkamali dahil nakita niya ang pamilyar na damit ng kapatid na hindi niya hinayaan ang sarili. Na hindi makatawid sa kabila kahit pa sunod-sunod ang busina sa kanya ng mga kotse. Loriana! Sigaw niya. Miss, baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Sigaw ng isang driver. Tabi, miss! Kung gusto mong mawala sa mundo, wag mo kami idamay. Sigaw pa ng isa. Napalunok ang dalaga nang makitang wala ang kapatid niya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. At nakuyom din niya ang palad. Dahil maaaring pinaglalaroan lang siya ng kanyang isipan. Maya-maya lang, nakaramdam siya ng isang mahapdi sa kanyang braso. At napasinghap siya nang makita ang isang sniper at naalala ang kanyang ama. Dahil magaling ito sa larangan ng baril. Ara! Sigaw ni Miguel. Dali-dali nitong pinuntahan ng dalaga. Ano ba ginagawa mo? Nababaliw ka na ba talagang babae ka? Si Papa. Bulalas ni Ara. Ano? Nagtatakang tanong ng binata. Tinignan ng dalaga si Miguel. Si Papa. Siyang may gawa nito. Nakita ko siya nung tumawid ako. Sandali, nagdurugo yung braso mo. Nanlalaki ang mga mata na saad ni Miguel. Napasinghap si Ara. At napaisip kung ba't kailangan gawin yun ng kanyang ama. Na kahit sa ospital, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nakita. Dahil alam niyang si Loriana yon. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ni Miguel. Sigurado akong si Papa ang nakita ko. At ang bala ng baril, alam kong sa baril niya rin galing yon. Gusto kong patayin ng Papa mo? Diretsong tanong ni Miguel at tinignan si Ara. Dali-daling umalis si Ara sa kama at tumakbo palabas. Kailangan niya makausap ang kanyang ama at kailangan niya agad ng sagot. At napasinghap siya nang maunahan siya ni Miguel, dala ang kotse nito. At wala siyang pag-aalinlangang sumakay at agad silang pumunta sa bahay nila. Papa! Sigaw ni Ara. Ano na naman yon, Ara? Abala si Lito sa pag-aayos ng gagamitin sa pagpapatattoo. Ni alam po ba kayo sa pagkawala ni Loriana, ha? Sandaling natigilan ang matandang lalaki. Ano ba sinasabi mo dyan? Huminga ng malalim si Ara at napalunok. Tinignan niya ang kanyang ama na kalmadong nagangat ng tingin sa kanya. Pinagmasdan niya ang kanyang ama
Suot pa nito ang salamin, habang hawak ang isang matulis na bagay na ginagamit sa pagpapatato. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ara. Ganyan ba ang epekto ng pagiging obsessed mo sa paghahanap ng kapatid mo? Nagtaas ito ng kilay. Wala ka ba talagang alam? Nanghina si Ara, at alam niyang ito ang nakita niya bago siya tumawid ng kalsada. Bumuntong hininga ang matandang lalaki at napailing. Hindi sumagot si Ara at nanatili ang tingin sa kanyang ama. Kung ano man ang nasa isip mo, hindi ko magagawa ang bagay na yun. Dahil wala na akong pakialam pa sa kapatid mo, maging sa'yo, Ara. Akala ko ba nagkakaintindihan tayong dalawa? Sa ating dalawa, ikaw lang ang walang pakialam kung mawala man si Loriana o hindi. Kaya naisip kong sinadya mo magpakita sa akin kanina. Na alam kong binabalaan mo ako para huminto sa paghahanap. Hindi alam ng dalaga na tahimik na nanonood si Miguel. Alam nito ang nangyayari, ngunit hindi niya kailanman sasabihin ang tunay na dahilan. Dahil gusto niyang malaman kung hanggang saan ba talaga ang kaya ng isang naturingang gangster queen. Marami pa akong gagawin at wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Lumapit ito at hinawakan ng sugat ng anak. Gamutin mo yung sugat mo. Papa. Mahinang bulalas ni Ara. Bigong-bigo siya nang lumabas ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim at napaisip sa sinabi ni Miguel. At kung talagang nagpaparamdam sa kanya ang kapatid, sisiguraduhin niyang mahanap niya ito. Tinali ni Ara ang dalawang negosyante na huling kasama ng kapatid niya noon. Isa na lang ang kailangan niyang makita at mahanap. Ngunit ang isang yun walang pagkakakilanlan dahil nanatiling nakatago ang mukha at pribado ang impormasyon nito. Nakasama ko siya sa isang kasino. Pero hindi ko na siya nakita pa. Kasali siya sa isang modeling noon. Pero hanggang doon lang yung pagkikita naming dalawa. I was his sponsor. But she left me. Umiling ang matanda at nagkakanda utal-utal pa sa pagsasalita dahil sa takot. Si Loriana, madalas nasa resort ko. Palagi siyang may tanong, lagi naghahanap ng sagot. Hindi ko siya nakasama na matagal dahil isang beses lang sa isang linggo kami nagkikita at pagkatapos nun wala na. Napalunok ang isa pang negosyante. Natigilan si Ara at napaisip kung ano nga ba ang naging dahilan ng kapatid niya para sumama sa mga negosyante. Wala siyang idea kung anong trabaho ba ang pinasok nito bago ito mawala sa condo unit kung saan sila dapat magkikita. Anong gagawin natin sa mga ito? Tanong ni Amanda. Kawalan mo na. Kapag namatay tayong dalawa, alam mo na kung sinong sisisihin. Napalunok ang isang negosyante. Ano bang kailangan niyo kay Loriana? Kapatid ko siya. Pag-amin ni Ara. Umalis agad si Ara at mabilis na sumakay ng kotse. Hinayaan niya ang kanyang isip na maglakbay sa sinabi ng mga negosyante at hindi niya alam kung sino bang nagsasabi ng totoo at kung sino nga bang paniniwalaan niya. Natagpuan niya na lang ang sarili sa bahay ni Miguel, kaya napamura siya. Gagawin ko dito? Bulong na tanong niya sa sarili. May kumatok sa pinto ng kanyang kotse at nang tignan niya nagulat siya na makita ang isang security guard. Binuksan niya ang bintana. Hey, Sir Miguel po? Tumango naman si Ara. Nandyan po ba siya? Yes, ma'am. Iyo po ate yung hinihintay niya pa kanina. Agad siyang pumasok sa loob. Hindi niya napinansin pa kung gaano kaganda ang bahay nito. Basta na lang siyang pumunta sa pangalawang palapag dahil nakita niya ang binata sa balkonahe sa dulo ng hallway. Hindi ko pa rin mahanap. May balita ka ba sa kanya? Wala pa. Ayon sa investigador na nakuha ko, inilahad ni Miguel ang baso ng wine. Kinuha yun ng dalaga. Wala pa ako nakukuha ang impormasyon. Napailing naman si Ara. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Umupo siya sa tabi ni Miguel at bumuntong hininga. Parang kanina lang ay ang bigat ng loob niya. Ngunit ngayon nakatabi niya na si Miguel parang nawala lahat ng yon. Napatingin siya sa nagsasayawang mga puno at napailing.
Si Loriana. Hindi siya pumipirmi sa bahay. Madalas niyang gustong pumunta sa mga lugar na hindi siya kilala. Walang pakialam sa amin si Papa, habang ang mama naman namin. Laging pinagsasabihan ng kapatid ko. Pagkukwento niya kay Miguel. Hindi ba kayo close? Medyo lang. Madalang ko mag-usap kaming dalawa. At madalang din ko magkita. Pero itong pagkawala niya, hindi ko matanggap. Ayokong tanggapin na wala na siya kung araw-araw kong nararamdaman na nandyan siya. Hindi niya maintindihan at hindi niya kailanman maramdaman na wala si Loriana. Sa tuwing nasa labas siya, ay ang kapatid niya ang naaalala niya. At sa tuwing mag-isa siya, pakiramdam niya sinasamahan siya ni Loriana. Kung ano man ang misteryo sa pagkawala ng kapatid niya, kailangan niyang malaman. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makatulong sa'yo. Malaking tulong na yung pagkakaroon ng investigador. Mahinahong sagot ni Ara. Tungkol sa 4 na bilyonaryo na nakita at nalaman mo. May idea ka na ba tungkol doon? Kinagat ni Ara ang labi at umiling. Wala pa rin. Di ko alam kung sino yung pang-4. Di wala nakalagay sa condo unit ni Loriana kung sino ba yon. Pero alam ko negosyante siya. Ikaw ba? May nahanap ka bang impormasyon tungkol doon? Wala. Malamig na sagot ni Miguel. Tinignan ni Ara ang binata at nakitang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Dahilan para mangunot ang noo niya. Kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha nito. Naging matalim ang mga mata nito at naging seryoso rin ang mukha. Miguel, tawag ni Ara. Why? Pero alam mo ba kung ano nakita ko sa kwarto ni Loriana? Tinignan ni Ara ang reaksyon ng binata ngunit hindi yun nagbago. Simbolo. Simbolo ng isang organisasyon. Simbolo? Ibig ba sabihin na sumali siya sa isang delikadong organisasyon? Paano mo nalaman na isang organisasyon yun? Seryosong tanong ni Miguel. Napakurapan dalaga. Dapat pa niyang sabihin? Dapat niya bang sabihin na isa siyang gangster queen? Umiling si Ara at agad nag-iwas ng tingin. Kalaunan, nagpaalam na rin siya kay Miguel at saka umalis. Tinignan niya ang mansyon ng binata at nakitang nasa balkonahe pa rin to at may kausap na sa telepono. Hindi ko dapat siya pinagkakahinalaan. He's helping me. Bulong ni Ara sa sarili. Sumakay siya sa kotse at agad na pinaandar papunta sa kanyang bahay. Ilang oras na naging biyahe niya pa uwi. Nang makarating siya doon, napansin niyang bukas ang ilaw kaya mabilis niyang kinuha ang baril. Dahan-dahan ang naging kilos niya papunta sa loob. At nang makarating doon natigilan siya sa nakita. Ano to? Sa isang lamesa may pagkaing paborito niya. Meron pang mga plastic na may lamang paborito niyang inumin. Tinignan niya itaas ng kwarto at nakitang sarado naman yun. Amanda, pumunta ka ba dito? Ha? Nasa kasino ako. Di pa ako dumadaan dyan. Ano nangyari? Wala naman. Akala ko kasi dumaan ka dito. Sige na. Bye. Naglakad si Ara sa lamesa. Hindi niya alam kung bakit naging emosyonal siya nang makita ang paborito niyang pagkain. Alam niyang si Loriana yon. Alam niya ang kapatid niya nagluto ng pagkain. Pero bakit? Bakit kailangan niyang mahirapan ng ganito? Sa madilim na sulok ng isang abandonadong gusali, hinahabol ni Ara ang kanyang hininga. Ang bawat takbang, ramdam ang puwersa ng bigat ng kanyang kaba. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa kanya ay dumadagundong sa kanyang ulo, tanda ng malapit na panganib. Sa bawat dampi ng ulan sa kanyang balat, mas lumalamig ang gabi. Basang-basa ang kanyang kasuotan. Ang dugo at putik ay nagsasama-sama sa bawat sugat na kanyang natamo. Ara, alam kong nandyan ka. Alam namin. Sigaw ng isang lalaki. Ang gangster queen na sinasabi nila tuluyan ng natibag, ha? Dahil sa isang kapatid na nawawala. Tumawa ng malakas ng isang lalaki. O baka naman kaya ka umalis sa organisasyon dahil alam mong wala ka na mapapala pa. Anong pakiramdam ngayon na ikaw na ang kinaayawan ng lahat?
Pang-uuyam ng isa pa. Hinawakan niya ang sirang tubo sa kanyang kamay. Ang tanging sandata niya laban sa mga ito. Dahil biglaan lang ang pangyayari, naiwala pa niya ang kanyang kutsilyo. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Lalo na ngayon na mag-isa lang siya. Hindi ngayon, hindi kailanman. Humakbang siya pabalik, dahan-dahan, ang kanyang mga mata nagmamasid sa bawat galaw sa dilim. Kahit kailan, hindi ko ginusto na umalis. Alam niyong pakay ko nun sa organisasyon at alam niyong lahat ng dahilan ko. Sigaw pabalik ni Ara. Pero, hindi nun maaalis ang pagiging gangster queen mo, Ara. Pero ngayon naisip ko, ano nga ba nagawa mo nun para sa amin? Nakakatawa na pinagsisilbihan ka pa rin nila Amanda kahit alam naman nila na traidor ka. Sumenyas ang isang lalaki. Biglang sumulpot ang isang anino mula sa likuran at bago pa siya makapag-react, hinawakan siya ng isang lalaki sa braso. Buong lakas niya itong siniko, dahilan upang bitawan siya ng kalaban. Sa bilis ng pangyayari, inambahan niya ito ng tubo sa braso at tumakbo papalayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maramdaman niyang napalilibutan siya ng higit pang kalaban. Tiwan mo ko! Mahinang saad ni Ara. Oh, ba't parang hinang-hina ka? Wala akong kailangan sa inyo. Ganon din kayo sa akin. Oo, umalis ako ng organisasyon at hinayaan si Romana na mamuno noon. Dahil alam kong pagkakaisahan niyo lang ako at tama nga ako. Binabantayan niyo ako at gusto niyo akong patayin. Tumawa si Ara. Nagtagis ang panga ng lalaki. Dahil kahit sa anggulo tignan, hindi ka karapat-dapat at ang pinsala na nagawa mo sa amin noon, gusto lang namin ibalik sa'yo. Halos mabuwal si Ara nang sapilitang ibinalibag siya sa pader. Tinangka niyang lumaban, ngunit napakarami ng mga ito. At ramdam niya ang unti-unting pagkapagod sa bawat hampas at galaw. Tumayo siya at mabilis na nailaga ng isa pa at agad niyang sinalo ang kamao ng isa bago niya ito binalibag. Umilag siya sa pangalawang pagkakataon at bumuga ng hangin. Wala na akong pakialam sa organisasyon. Tigilan niyo na ako. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin para lang wag na kayong makialam. Isang malakas na tunog ang nagpatigil sa lahat. Dumaan ang isang itim na SUV sa madilim na iskinita at ang makina nito halos umalingaw-ngaw sa kanilang mga kaluluwa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at sa naglalagablab na galit na halos hindi maipinta ang mukha niya, lumabas si Miguel dahilan para matigilan si Ara. Nagmistulang halimaw ang presensya nito at ang galaw ay nagsasabing walang kaligtasan para sa sino mang lalapit sa kanya. Bakit siya nandito? Tanong ng isa sa mga kalaban. Halata ang takot sa boses dahil nakita nila ang isang taong hindi nila inaasahang darating. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng matino, lumabas mula sa kabilang bahagi si Loriana, ang kapatid ni Ara. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang improvised na sandata, isang kahoy na may pako sa dulo na mas nakakatakot. Nakatitig siya sa mga kalaban, puno ng determinasyon at puot. Loriana? Nanlaki ang mga mata ni Ara. Tinignan niya si Miguel na seryosong nakatingin sa mga kalalakihan. Ano? Ba't mo kasama yung lalaking yan? Punong-puno ng katanungan ang mga mata ni Ara. Huwag kayong makialam sa kapatid ko. Matatag na sabi ni Loriana sa mga lalaki. Ang boses ng dalaga pumuno sa katahimikan, dahilan para mapaatras sa mga kalaban. Sa isang iglap tumakbo ito palapit. Walang pag-aalinlangan at sinimula na matinding pakikipaglaban. Ang tunog ng sandata nito na bumabangga sa katawan ng mga kalaban samantalang si Miguel, walang inaksayang sandali. Sa isang malakas na hampas, napabagsak niya ang tatlong kalaban na agad bumagsak sa sahig. Ang bawat galaw ay tila sanay na sanay at bawat hampas ng bakal na kahoy ay nag-iiwan ng matinding sugat. Paano? Hindi maituloy-tuloy ni Ara ang kanyang sasabihin. Naguguluhan siya sa nangyayari. Tsaka na ako magpapaliwanag, ate. Ngumiti si Loriana habang nakasuot ito ng purong itim mula ulo hanggang paa. Sa ngayon,
Kailangan muna natin silang tapusin bago pa makarating kay Papa ang lahat. Nanginginig ang katawan ni Ara nang bumangon siya. Ang tubo sa kanyang kamay ay bumigat. Ngunit, ang tapang niya bigla na lang nabuhay nang makita ang kanyang kapatid. Matapos ang mas matinding laban, naitaboy nila ang huling humabol. Ang katahimikan ay bumalik at hinihingal pa rin si Ara. Tumingin sa kapatid at kay Miguel, punong-puno ng pagtataka. Nagkukuluhan ako. Loriana, ano ibig sabihin nito? Alam ko marami kang tanong. Masasagot ko lang yan kapag nakarating tayo sa mansyon ni Miguel. May relasyon ba kayong dalawa? Hindi niya napigilan magtanong. Natawa ang kapatid niya. Wala kaming relasyon ni Miguel. Tinignan niya ang binata na lumapit at hinawakan ang kanyang siko. Maingat at puno ng pag-aalala ang hawak nito sa kanya hanggang sa makasakay sila ng kotse. Ngunit ang kaguluhan sa mata ni Ara halatang halata pa rin. Are you okay? Medyo malalim ang sugat mo. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Miguel. Okay lang ako. Malamig na sagot ni Ara. Bumuntong hininga ang binata. Alam kong galit ka. At alam ko marami ka ring tanong pero hayaan mo kong sagutin lahat ng yan. Hindi umimik ang dalaga at nanatiling nakatingin sa kapatid na seryosong nakaupo sa kanyang tabi. Napapikit siya at nangilid ang luha sa mga mata. Si Papa talaga ang dahilan kung ba't kailangan ko mawala. Napasinghap si Ara at napatingin sa kanyang kapatid. Nang tignan niya ang reaksyon ni Miguel, kalmado lang ito. Si Papa ang dahilan kung ba't kailangan ko sumama kay Miguel. Matagal ko na siyang kilala. Dahil na rin nakita ko ang pangalan niya sa listahan ni Papa sa mga taong gusto niyang patayin. Saad ni Loriana. Ano? Hindi makapaniwala na tanong ni Ara. Huminga ng malalim si Loriana at tinignan ang kanyang ate. Naisip mong sumama sa iba't ibang negosyante na nakatransaksyon ni Papa noon. Hindi para maging parausan nilang lahat, kundi para mapatunayan na may krimen na ginagawa si Papa sa likod nila. I talked to them and made them think that Papa's side is not safe anymore. Napalunok si Ara sa narinig. For almost 3 years na nawala si Loriana. Ito lang pala ang magiging dahilan ng lahat ng yon. Halos puntahan niya ang dulo ng Pilipinas, pero nakay Miguel lang pala ang kapatid niya. Naisip niya tuloy ang tagpo nila sa parking lot, ibig sabihin sinadya yun ni Miguel? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung paano nagawa ni Papa ang lahat ng to. Isang organisasyon ang hawak niya. At ang organisasyon na yon ay ang nakita mo sa kwarto ko bago ako umalis. Ang organisasyon na yon ay ang susi ni Papa para mapatay ka, ate. Si Papa, gusto ko niyang mawala kasama si Mama. Nanginig ang boses ni Loriana. Paano? Anong kasalanan ni Mama dito? Hindi ko rin alam, ate. Nang malaman niyang alam ko ang gusto niyang gawin, sinubukan niya akong patayan ngunit dumating si Miguel. Tinulungan ako ni Miguel. Sinabi niya sa akin na lahat ng paraan. Ang pagtatagpo niyong dalawa sa parking lot at ang pagiging bodyguard mo sa kanya, simbolo ng proteksyon. Dahil yun lang naisip kong paraan, ate, para hindi ka mapahamak. I'm sorry. Hindi magawang magsalita ni Ara dahil sa gulat. Walang lumalabas sa bibig niya dahil hanggang ngayon gulat pa rin siya. Hindi niya akalain na ang mismong kadugo nila siya ring magpapahamak sa kanila. Bakit? Bakit ganun? 3 years? Loriana, tinago mo sa akin ng 3 taon ang lahat ng to at pagkatapos, mawawala ka na parang bula. Akala ko patay ka na. Tumaas na ang boses niya. Akala ko tuluyan ka nang nawala. Sa akin, sa amin ni Mama. I'm sorry. Nanginig na ang boses ni Loriana. Kung buhay ka naman pala kahit isang hello lang, Loriana. Hindi yung kailangan ko pang halughugin ang bawat lugar. Guluhin yung mga tao na wala naman palang kinalaman sa'yo. I almost killed them all because of you. Huminga ng malalim si Ara kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. I'm sorry. Napailing siya at bumuntong hininga. Tinignan niya si Miguel at mas lalo siyang nakaramdam ng galit sa binata.
Napailing siya at agad tinignan ng kapatid niya na nakamasid sa kanya. Pakiramdam niya mababaliw siya. Pakiramdam niya masisiraan siya ng bait dahil sa biglaang bomba ng katotohanan sa harapan niya. "Saan ka pupunta, ate?" Nanlaki ang mga mata ni Loriana. "Kay Papa." Sinuot niya ang jacket at hinayaan ang sugat sa kanyang tiyan. "No!" Hinawakan ni Miguel ang kanyang pulso. "Hindi ka pupunta doon na mag-isa. Iwan mo ako." Nagbabanta ang boses ni Ara. Nagkatinginan silang dalawa at hindi alam ng dalaga kung bakit nanghihina siya sa mga tingin nito. Konting tingin lang nito at pag-aalala sa kanya, nagdadala ng kahinaan sa kanyang buong sistema. "Hindi ka aalis. At kung aalis ka, sasamahan kita. Iwan mo ko. Please!" Nagtagis ang panga ni Miguel. "Sasama ako." Sumakay sila sa kotse papunta sa bahay ng kanyang ama. Nang makarating sila doon, napamura si Ara na makitang walang tao. Mabilis niyang hinanap ang kanyang ama at maging sa mga sulok ng bahay, wala ito pati ang mga gamit at ang mga armas na binibenta nito wala na rin. Ito ang patunay na totoo nga ang kwento ni Loriana tungkol sa kanilang ama. "Negative," sabi ni Miguel. "Romana." Napatango-tango si Ara habang nakatingin sa isang litrato. Anong meron sa kanila ni Romana? "Pupunta na ang mga tao ko sa lugar kung nasaan ang mama mo. Kailangan natin mag-ingat, Ara." Tinignan ng binata ang dalaga. Napatingin si Ara sa binata at napatango. Huminga siya ng malalim at lumapit kay Miguel para gawaran to ng halik. Gulat na natigilan si Miguel, ngunit humawak ito sa bewang ng dalaga at tumugon sa halik ng babae. "What was that?" "I just want to. Gusto lang kitang halikan." "Isa pa." Utos ni Miguel. Napapikit si Ara at pakiramdam niya. May nagkakagulong halimaw sa kanyang tiyan nang maramdaman ng muling paglalapat ng kanilang labi. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso, hindi na normal na dahilan para matulak niya ng bahagya ang binata na umawang ang labis sa pagkabigla. "Miguel, pasensya ka na sa ginawa ko. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko." Sandaling napaisip si Miguel habang nakaupo at nasa hita niya ang dalaga. "Ara, hindi ko inasahan yan. Pero bakit mo ginawa?" "I don't know. Hindi ko lang mapigilan. Ang daming emosyon sa puso ko at parang ang dami kong hindi nasasabi." Napapailing na natatawa si Ara. Nababaliw na nga talaga siya. Ito ba ang pag-ibig na nakakatakot? Pero bakit parang hindi tama? Tinignan niya si Miguel at napagtanto niya na sa ilang araw nila magkasama, sa araw-araw na pagprotekta nito sa kanya, hindi niya namamalayan na naguguluhan na ang isip niya. Sa kadahilanan na umuusbong ang nakakabaliw na pakiramdam sa buong sistema niya. "Hindi naman kita hinuhusgahan, pero hindi na rin kita tatanungin. Kung ano man ang nararamdaman mo, hayaan mong dumaloy sa'yo. Tsaka natin pag-usapan ang nararamdaman natin sa isa't isa kapag maayos na." Nakangiting sabi ni Miguel. Sa gitna ng dilim ng gabi, tahimik na nagmamasid si Ara mula sa isang mataas na gusali. Ang kanyang mga mata nakatuon sa isang warehouse kung saan nagtatago ang kanyang ama na may malaking kasalanan sa kanilang magkapatid. Ang warehouse na yon, ang huling lugar na alam ni Ara. Dahil nakita niya na ito noon at ito ang madalas nilang pagmitingan ng organisasyon. "Ate, sigurado ka ba sa gagawin mo?" Tanong ni Loriana. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya sa ating dalawa, maging kay Miguel. Napalunok si Loriana. "Kinakabahan ako eh. Paano kung mahuli niya rin tayo? Baka mamaya nakatunog siya nandito tayo." Sa tulong ng kanyang mga dating kasamahan sa organisasyon, nagtulungan sila para makorner ang kanyang ama at para na rin hindi ito makagawa ng anumang krimen pa. Si Miguel, sa kabilang banda nakabantay kasama ang mga tauhan nito. Huminga ng malalim si Ara at nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya papayag na hindi niya makukuha ang ama. "Sigurado ka ba talaga?" Tanong ni Miguel. "Sigurado akong papasukin ko ang lugar, Miguel. Hindi pwedeng manahimik na lang ako pagkatapos ng takutin ng kapatid ko. Delikado." Inis na saad ni Miguel. Natawa si Ara at napailing. "Hindi mo pa ako kilala, no? Walang kahit na sinong pwedeng magpatumba sa akin."
Sa warehouse, sinalubong sila ng mga tauhan ng kanyang ama. Isang buong organisasyon na matagal nang iniwan ni Ara. Ito ang parehong grupo na pinagtaksilan siya noon matapos niyang malaman ang madilim nitong plano tungkol sa kanya. Ang laban ay naging matindi. Puno ng putukan at sigawan. Si Miguel at ang grupo nagbigay ng suporta mula sa labas. Habang si Ara naglakad papasok puno ng tapang. Ara! Ngumiti si Lito. Hindi ako makapaniwala na kaya mong gawin sa amin to. Na kaya mong patayin ang sarili mong anak. Ngumiti ang matandang lalaki. Kailangan kong gawin ang bagay na to. Hindi dahil hindi ko kayo mahal ni Loriana, kundi dahil alam kong magiging hadlang ang kapatid mo sa plano ko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to, Papa. Hindi ko alam kung paano mo nasisikmura na gawin ang lahat ng ito sa amin. Nasaan ang konsensya mo? Nangunot ang noo ni Ara. Alam kong magaling kang bata, anak. Ngumisi si Lito at pinaglaruan ang baril. Pero sa tingin ko, dito na rin matatapos ang lahat. Hindi pa. Dito pala magsisimula ang hustisya na gusto ko makuha para sa amin nila mama. Nagkaroon ng tensyonadong sagupaan. Sa gitna ng laban na gawa niyang sakta ng kanyang ama at kahit masakit sa kanyang parte, kailangan niya itong gawin. Hindi dahil kaaway niya ang ama. Ngunit alam niyang kapag nagpatuloy pa ito, maaaring madamay ang kanyang ina at maulit-ulit ang nangyari kay Loriana. Ara! Malakas na sigaw ni Romana. Hayop ka, Romana! Malakas na sigaw niya pabalik. Nagkaroon ng matinding sagupaan sa pagitan ng mag-ama kasama si Romana. Si Lito, bagamat may edad na, bihasa pa rin sa pakikipaglaban. Ngunit si Ara, puno ng galit at determinasyon, hindi nagpatinag at nakuhang lampasan ang lakas ng kanyang ama. Sa gitna ng laban, dumating ang mga tauhan ng organisasyon upang tulungan si Lito at doon sila nagtagpo ni Romana, isang traidor ng organisasyon. Ngunit sinalubong sila ng mga kasama ni Ara. Tapusin na natin to! Sigaw ni Amanda. Matagal-tagal na rin. Ngumisi ang isa nilang kasamahan. Sunod-sunod na pumasok ang mga tauhan ni Miguel, maging ang mga kasamahan ni Ara. Agad hinila ng dalaga ang binata at sabay nilang nilabanan ng kanyang ama. Hindi niya maisip na darating ang araw na makakaharap niya ang kanyang ama na minahal ng kanyang ina sa mga nakalipas na taon. Hindi mo man lang naisip si Mama. Wag na wag mong babanggitin ang ina mo tungkol dito. Minahal ka niya pa. Buong buhay niya. Minahal ka niya. Kahit pa alam niyang hindi mo siya kayang mahalin at ginawang parausan. Napailing si Ara at napaatras dahil tinamaan siya sa kanyang tiyan. Ate! Malakas na sigaw ni Loriana. Napatingin doon ang dalaga at nakitang hawak ni Romana ang kanyang kapatid. Ngunit mas lalong natigilan si Ara nang dumating ang kanyang ina. At tinulak si Romana at mabilis na niyakap si Loriana. Hindi alam ng dalaga kung paano nalaman ng kanyang ina ang nangyayari at kung paano nito nalaman na nandito sila. Wag, Romana! Malakas na sigaw ni Lito. Mama! Sigaw ni Ara at agad tumakbo. Tinulak niya si Romana at mabilis na hawakan ang baril at tinutok sa babae. Wag kang pamilya ko! Malakas din talaga ang loob mo noon pa man, Ara, no? Na kahit alam mong talo ka at binubomba na sa iyo ang katotohanan, hindi ka pa rin tumitigil. Hinawakan ni Romana ang baril. Huwag ang mga anak ko. Sigaw ni Sonia. Huwag ang mga bata dito. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag ang mga anak ko. Naging emosyonal ang laban dahil sa nakatutok na baril sa ina nila Loriana at Ara at ang kanilang ama nakatayo sa gilid. Si Miguel, sumenyas din sa mga kasama dahil mapapahamak ang dalaga kung magpapatuloy sila. Alam kong marami ako naging pagkukulang sa'yo. Alam kong marami akong hindi nagawa para sa'yo pero sana maisip mo na minahal kita kahit pa ubos na ako. Minahal kita. Nangilid ang luha sa mga mata ni Sonia. Sonia, umalis ka dyan! Malakas na sigaw ni Lito. Huwag kang makinig sa sinasabi ng babaeng yan, Lito. Ang misyon mo lang naman sa mundong to,
magdala ng ilang negosyante para sa organisasyon at katarantaduhan ng pagkakaroon ng anak sa babaeng to. Galit na singhal ni Romana. Huwag ka mga anak ko. Umiling si Sonia at tinignan ang matandang lalaki. Lito, patawarin mo ko. Ngunit ang pag-uusap na yon napalitan ng isang malakas na putok ng baril. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makitang dahan-dahang natumba ang kanyang ina at nang tignan niya si Romana, nakita niya itong nakangisi habang hawak ang umuusok na dulo ng baril. Mama! Sigaw ni Loriana at malakas na umiiyak. Sonia! Sonia! Nanlaki ang mga mata ni Lito at agad niyang binunot ang baril at tinamaan si Romana sa balikat. Ang gabing yon, hindi makakalimutan ni Ara kailanman. Ang dugo sa kanyang mga kamay. Ang ina niyang nakahandusay sa kanyang bisig, hindi mawawala sa isip niya. Tila nawala siya sa kanyang sarili at ang tanging nagawa niya lang ay umiyak at yakapin ang kanyang inang nakayakap sa kanya. Mama! Bulong ni Ara. Ang malamig na hangin sa bukirin, nagbigay ng kakaibang saya kay Ara habang pinagmamasdan niya ang masaganang tanawin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam niya ang katahimikan na hinahanap-hanap niya. Kasama ang kapatid na si Loriana, sinimulan ni Ara ang isang bagong buhay, malayo sa mundong ginagalawan ng kanyang ama. Ngunit may isang bagay na hindi pa niya nagagawa, ang harapin si Miguel. Di mo pa rin ba kinakausap? Tanong ni Loriana at umupo sa tabi ng kapatid. Hindi pa, natatakot ako. Bumuntong hininga ang kanyang kapatid at binalingan din siya ni Loriana. Alam ko ang iniisip mo, ate. Ilang buwan na ang lumipas magmula na makuha natin ang hostisya. Masaya na ulit tayo kasama si Mama. Normal na rin ang buhay natin, kaya ano pang kinatatakutan mo? Sa mga nagdaang buwan, pilit niyang inilayo ang sarili kay Miguel. Natatakot na harapin ang katotohanang unti-unting lumalago ang damdamin niya para sa lalaki. Sa pag-iwas niya, lalong lumalim ang pag-intindi na si Miguel ang naging pundasyon ng kanyang lakas. Isang taong hindi lamang sandalan sa problema, kundi isang taong mahalaga sa kanya. Di ko rin alam kung paano siya haharapin. Ano bang dapat kong sabihin? Na mahal ko siya? Na kaya ako hindi nagpakita kasi hindi ko kaya? Hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na gusto ko siya, ganun ba? Mahal mo si Miguel. At kapag nagkita kayong dalawa, sigurado kung hindi mo na maiisip ang kaba. Alam mo ate, ito na rin ang oras para magmahal ka ulit. Ito na ang oras para hayaan mo yung sarili mo na maramdaman ng pag-ibig. Nakangiting sabi ni Loriana. Kaya naman sa mga sumunod na araw, sinadya ni Ara na pumunta sa bar kung saan siya inalok ni Miguel ng isang offer na hindi niya alam kung nagampanan niya ba na maayos o hindi. Nag-order siya ng alak at uminom agad. Hindi niya inasahan na may isang taong uupo sa tapat niya. Sorry pero hindi ako. Miguel! Napalunok siya nang makita ang lalaki. Hindi ko inasahan na nandito ka. Sabi nito, habang maingat na tinatansya ang reaksyon niya. Bakit? Lagi ka bang nandito nung wala ako? Bakas ang pagiging bitter sa boses niya habang umiinom ng alak na hindi niya alam kung saan galing ang galit na nararamdaman niya. Baka pumunta ka dito para maghanap ng babae. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Sumandal si Miguel sa upuan. Hindi agad nakasagot si Ara. Pakiramdam niya na wala ang tapang na inipon niya sa araw na yon, lalong-lalo na sa harapan niya si Miguel. Pakiramdam niya sa mga oras na yon, gusto niya nalang sunggaban ng binata at dalhin sa kwarto. Miguel, may kailangan akong sabihin. Pasensya na kung iniwasan kita ng mga nakaraang buwan. Paninimula niya, halatang pinipigilan ng kaba. Nagtaas ng kilay si Miguel. 5 months, ha? Halaga ka sa akin, Miguel. Hindi lang dahil sa tulong mo sa amin ni Loriana. Natutunan ko na ikaw yung taong lagi nandyan para sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, takot at sakit. Sabi ni Ara habang tuluyang bumigay ang kanyang emosyon. Nawala ang ngisi sa labi ng binata nang makita ang nagbabadyang luha sa mga mata ng dalaga.
Huminga siya ng malalim at pinigilan ang kanyang sarili na huwag maging emosyonal. Dahil kahinaan niya ang iyak ni Ara. Ara, matagal ko nang alam. Pero hindi ko pinilit ang sarili ko na sabihin. Dahil gusto kong ikaw ang magdesisyon. Mahal kita. At wala akong ibang gusto, kundi maging masaya ka at makitang masaya ka. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng dalaga. Pwede kang magsabi sa akin, I miss you. Saad ni Ara sa nanginginig na boses. Hindi na nakatiis pa ang binata, mabilis siyang tumayo at sinunggaban ng agresibong halik si Ara. Napatayo si Ara at napasandal sa pader habang di magkandaugaga na sagutin ang halik ng binata. Ang tagal ko nagtiis, Ara. Namumungay na din ang mga mata ni Miguel habang nakatingin sa babae. I'm sorry. Paano ako makakabawi? Tell me, paano ko matatanggal ang tampo mo? Malambing na tanong ni Ara kay Miguel at hinawakan ang kwelyo nito. Ngumisi si Miguel at hinalikan palalo ang labi ni Ara. Napaupo si Miguel sa isang sofa, walang pakaalam sa paligid at sa mga taong nagsasayawan. Hinalik-halikan niya ang leeg ng dalaga na nakagatang labi at humawak sa kanyang braso. Ayoko nang umalis ka ulit. Tumango siya habang nakatingala at sinusuklay ang buhok ni Miguel. Hindi na ako aalis. Gusto kong dito ka lang sa tabi ko. Bumaba ang halik ni Miguel sa dibdib ng babae. Tumango naman si Ara na parang masunuring alaga. Oo. Ngumisi si Miguel at hinaplos ang bewang niya. Pakasalan mo ko. Natigilan si Ara at agad tinignan ng binata na sumandal sa sofa. Diretso ang tingin nito sa kanya habang hawak ang magkabila niyang hita. Ano sabi mo? You heard me, woman. Kasal? Gusto mong pakasalan ako? Tumango ang binata at hinawakan ng pisngi ni Miguel. Hanggang bumaba ang kamay niya sa leeg nito. In-enjoy niya ang view, kaya malambing niyang pinagmasan si Ara na magulo ang buhok at puno ng pulang marka sa dibdib. I want you to marry me. Nakagat ni Ara ang kanyang labi at napatango. Kung yan ang magpapaalis sa tampo mo, okay, magpakasal tayong dalawa. I love you. That's the truth. Mahal kita kaya pakakasalan kita. Naintindihan mo ba? Mahal din kita. Mahal kita, Miguel. Sa pangalawang pagkakataon, siniil ni Miguel ng halik ang babae. At napagtanto na kahit gaano sila katagal na hindi nagkita, alam ng binata kung sino ang babaeng magpapabalik sa kanya sa katinuan. At yun ay si Ara. Bumuntong hininga si Ara nang makita ang kanyang ama na ngayon ay kasama na ng mga pulis. Habang ang organisasyon naman nakasama si Romana ngayon nagtatago na. Ngunit naabutan nila ang lider na wala ng buhay. Tapos na rin, ate. Nakangiting saad ni Loriana sa kanya. Patango siya at napangiti. Maayos na rin ang buhay ni Mama. Pwede na rin natin gawin ang gusto natin. Masaya ako hindi ka sumuko, ate. Masaya ako na kahit paano hindi mo naisip na basta na lang ako bitawan. Na basta na lang ako sukuan. Yumakap si Loriana sa kanya nakatatandang kapatid. Napangiti si Ara. Dahil sa mga nakalipas na araw, napakarami niyang ginawa. Una, nilisan niya ng tuluyan ng pagiging isang gangster queen. Dahil wala na siyang dapat na maging koneksyon sa mga yon. Pangalawa, pinutol niya na rin lahat ng pwedeng koneksyon sa mga pribadong impormasyon tungkol sa kanya at sa mga kapatid niya para sa kaligtasan. Ayoko niyan, ayoko na hipon. Umiling siya. Nagtatakang napatingin si Loriana sa kapatid niya. Huh? Hindi ba paborito mo to? Oo nga. Napatango si Sonia at pinagmasdan ng anak. Hindi ko nga po gusto, parang ang lansa. Ano po ba ang luto mo dyan? Nakangiwing pinagmasdan ni Ara ang pagkain. Ngunit wala siyang nakuhang sagot kaya nagangat siya ng tingin sa kanyang mga kasama. Si Loriana, nakatakip ang bibig at nanlalaki ang mga mata habang ang ina naman niya, nanliit ang mga matang nakatingin sa kanya.
Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Oh my God, ate! Are you pregnant? Ano? Nanlaki naman ang mata ni Ara sa gulat. Tinignan niya ang kanyang ina na may kinuha sa kusina at bumalik. Napalunok siya nang makita ang isang pregnancy kit sa lamesa. Sa katunayan, sinadya ko talaga magluto ng hipon ngayong araw. Kapansin-pansin na hindi ka kumakain. Napapansin ko yung pagbabago na itsura mo at pagiging antukin mo. Sige, subukan mo na lang nang malaman natin. Bilis na ate, sasamahan kita. Gusto ko malaman kung buntis ka ba. Kalmadong saad ni Sonia. Huminga siya ng malalim, agad sinubukan ng sinabi ng kanyang ina. Napasinghap siya nang makita ang resulta ilang minuto ang makalipas. Napasinghap siya nang makita ang resulta ng ilang minuto lang. Napatili si Loriana at niyakap siya ngunit wala pa rin siyang reaksyon. Mama, buntis po si ate! Anunsyo ni Loriana paglabas nila ng banyo. Sinasabi ko na nga ba at buntis ka? Mama, magiging nanay na po ako. Nangilid ng luha sa mga mata ni Ara at hinaplos ang kanyang tiyan na wala pang umbok. Niyakap na matandang ginang ang kanyang anak. Ngayon, deserve mo magkaroon ng anak at pamilya kasama si Miguel. Ikaw naman ngayon, Ara. Pagkatapos ng sakripisyo at pag-aalaga mo sa amin, ikaw naman ngayon ang dapat na alagaan. Pero bago yon, hinihintay na tayo ni Miguel sa meeting place. Tara na! Nang makarating sila sa isang lugar kung saan gustong-gustong puntahan ni Ara iyon, napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan at natatakot sa magiging reaksyon ni Miguel sa pagdadalang tao niya. Sa ilang beses nilang ginawa ang bagay na yon, pakiramdam niya totoo na talagang buntis siya. Ara, bakit ang tahimik mo ngayon? May problema ba? Tanong ni Miguel habang nakaupo sa tabi niya. Huminga siya ng malalim. Miguel, may sasabihin ako. Ano yun? May gumugulo ba sa isip mo? Sabi mo sa akin. Miguel, buntis ako. Nauutal niyang saad. Halos maputo lang hininga ni Miguel sa narinig. Hindi ito nakapagsalita agad ngunit ang mukha nito nagpakita ng sorpresa, tuwa at pagmamahal ng sabay-sabay. Hinawakan niya ang kamay ni Ara na nangingilid ang luha sa mga mata. Magiging daddy na ako? Tuwang-tuwa na tanong ni Miguel. Tumango si Ara habang nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Oo, Miguel. Pero natatakot ako eh. Sa lahat ng pinagdaanan natin, hindi ko alam kung paano sisimulan ang bagong buhay na to. Niyakap siya ni Miguel nang mahigpit na para bang pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ara, wala kang dapat ikatakot. Mahal kita. Mahal ko ang batang nasa tiyan mo. Haharapin natin to na magkasama. Napangiti si Ara at agad niyakap ang magiging ama ng kanyang anak. Napatingin sila sa kanilang mga magulang at napatawa nang tumakbo doon ang lalaki. At sinabi ang balitang, sinabi niya dito kani-kanina lang. Mabuti naman at naisip ng anak kong magkaroon na ng asawa at anak. Kailan pala ang kasal niyo? Tanong ng ama ni Miguel. Pinag-uusapan pa namin ni Ara, Dad. Ang mahalaga naman po ay kakasal kami na maayos ni Miguel. Tsaka hindi pa po kami tapos sa detalye ng kasal eh. Don't worry about it. Kami na ang bahala sa kasal niyo. For now, alagaan mo ang sarili mo at gusto ko na healthy ang baby. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po yung baby. Sa araw na yon, punong-puno ng kasiyahan ang buong lugar dahil sa pamilya nilang dalawa ni Miguel. Napagtanto ni Ara na hindi siya nagkamali sa mga ginawa niya noon at hindi niya pinagsisisihan ang nagawa niya dahil ngayon, masaya na siyang kasama si Miguel at ang kanilang anak. Sa isang tahimik na bayan na pinaliligiran ng taniman, nanirahan sina Ara at Miguel kasama ang kanilang anak na si Lucas, isang maligalig na 7 taong gulang, na ang mga mata naman sa kanyang ama at ang kanyang katapangan nakuha sa ina. Ang kanilang buhay unti-unting nabuo mula sa hirap at gulo na kanilang pinagdaanan. Hindi na ang parehong Ara na abala sa panghuhuli ng kriminal na makikita ngayon, kundi isang Ara na puno ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Good morning, Ma!
Umalingaw-ngaw ang boses ni Lucas mula sa hagdanan. Oh, gising na pala ang baby ko, kamusta ang tulog? Patalon-talon na pumunta sa kanya ang anak at niyakap siya nito. Natawa naman si Ara at tinignan ng asawa na sumilip mula sa kusina. Okay naman po ma, ang sarap po ng tulog ko kasi katabi ko po kayo. Ang sweet-sweet naman sa umaga. Saad ni Miguel na may hawak na tray. Pagkain po ba yan pa? Tuwing umaga nagkakaroon ng simpleng ritual ang pamilya. Nagkakape sina Ara at Miguel sa harap ng kanilang maliit na bahay, habang nilalaro ni Lucas ang alagang aso sa malawak na bakuran. Mas madalas pa nilang pag-usapan ang plano para sa bukid o ang mga pangarap ni Lucas na maging matapang na sundalo para raw protektahan ang kanilang pamilya. Ang laki na talaga ng anak natin, sabi ni Ara. At maganda ang pagpapalaki sa kanya. We did our best, love. Look at him, punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga, di pa rin ako makapaniwala. Naaabot tayo sa puntong ganito, tahimik at payapa. Walang naaalala na kahit anong problema. Si Ara, na dating puno ng galit at determinasyon para sa hustisya, natutong manahimik sa mundo ng pagmamahal. Ang paghahanap niya kay Loriana at ang laban sa kanyang ama, nagturo sa kanya ng tunay na kahalagahan ng pamilya at kapatawaran. Napakarami ng taon ang lumipas at matagal na rin niyang kinalimutan ang lahat at namuhay ng normal kasama ang kanyang pamilya. Kamusta na kaya si Daddy sa Amerika? Siguro masaya sila ni Ma'am doon. Alam mo naman na matatanda, madalas na gusto na lang mag-outing, pati si na Mama at Loriana nandun na din. Natatawang umiling si Ara. Hindi naging madali ang pag-a-adjust ni Ara sa buhay na malayo sa labanan. Ngunit sa suporta ni Miguel, natutunan niyang tanggapin ang bagong papel sa buhay ng isang tao, isang ina, asawa, at tagapagtanggol ng kanyang pamilya paminsan-minsan. Ang kasunduan nila noon na maging personal niyang gwardya, naging simula ng mas malalim na relasyon na umabot sa punto na mag-asawa na sila ngayon. Sa nakalipas na taon, walang naging koneksyon si Ara sa kanyang mga naging kaibigan. Wala na rin siyang koneksyon sa kanyang ama na ngayon ay bumalik sa pagiging tattoo artist at binigyan ng pangalawang pagkakataon ng kanyang ina. Naging malapit din si Loriana kay Miguel na itinuturing itong isang kuya sa kabila ng trauma na dinanas ito sa kamay ng kanilang ama. Unti-unti itong bumabalik sa normal na buhay sa tulong ni Ara at Miguel. Maya-maya lang, tumakbo si Lucas papunta sa kanila at yumakap. Mama, Papa, hindi ka pwede maghiwalay kasi gusto ko magkasama kayo palagi. Malakas ang tawa ni Ara at binuhat ang kanilang anak. Bakit naman kami maghihiwalay ng mami mo? Basta po ayoko mag-separate kayo. Mahal ko po kayo eh. May kailangan kaya yata eh. Nanliliit ang mga mata ni Ara na saad sa anak. Tumawa si Miguel sa tabi at pinagmasdan ng kanyang mag-ina na nag-uusap. Baby sister? Saad ni Lucas. Ano yon? Baby sister daw, love. Napalunok si Ara at tinalikan ng noon ng anak. Lucas, wala ka na bang ibang gusto bukod sa baby sister? Umiling ang batang lalaki. Baby sister. Tumawa ng malakas si Miguel at nagsimula ng ayusin ang buhok nito. Tumayo pa talaga ito at tinignan ang itsura sa salamin. Napanguso si Ara at natawa na lang dahil mukhang hindi na naman siya makakalakad mamaya. Tara na babe, tatawagan ko sila dad. Miguel! Nanlaki ang mga mata ni Ara na makitang kausap na nito ang mga magulang. Bilis, Daddy, wait ko si baby sister. Tumawa ang mag-asawa habang mahigpit na niyakap ang anak na kanina pa humihiling ng kapatid. At sa sandaling iyon, ramdam nila ang kapayapaan. Ang uri ng buhay na matagal na nilang hinahanap. Sa bawat araw na lumilipas, ipinapakita ni Ara at Miguel na hindi lang ang kanilang pag-ibig ang nanatili. Hindi man perpekto ang kanilang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatili silang magkasama. Isang masayang pamilya na nagsimula sa gitna ng gulo.
ngunit natapos sa kapayapaan at pagmamahalan. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Phoebe Magalon, Genevieve Alonso, Regina Panina, Miss Ashley, Luz Viminda Vergara, Luz Viminda Malyari, Aurora Enerio, Sineria Lucero, Maricel Cabigon, Friday Diguma, Benigna Delicana, Jasmine Baya, RJ Mabanan, Niza Ortega at Miss Jeannie. Maraming salamat po sa inyong lahat.